Got it. Okay. Share. Share. Okay, so ikita nyo na sa screen nyo mga saints. Okay na? Amen. Amen. So God bless you at tayo ay magpasimula na muli sa pagpapatuloy sa ating mensahe, no? Dito sa the position of the believers, the rightful position of the believers at nakita natin nung last Sunday. Amen. Ngayon ay part 2 na nawa ang Diyos ang siya magpala sa atin sa umagang ito. At sit back and relax. Amen. Pwede kayo magpatay ng camera kung mas convenient kayo. Amen. Ang mahalaga ay gusto ko na mabasa niyo lahat ng ating mga mapakikinggan. Amen. Upang maging personal witness tayo sa mga salitang ating marinig. Amen. At basahin natin ang ating main scriptures. Dito pa rin sa Ephesians 1, chapter 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you, peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him, when before the foundation of the world. What? That we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto where? Unto the adoption of children. We are predestinated, having predestinated were as unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise and glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. I repeat, according to the riches of his grace. God bless you. At siguro ang tayo ay manalangin panandalian. Dakilang Ama, mahabagin naming Diyos sa araw na ito, Lord. Narito kami muli sa online fellowship. Hindi man kami physically in gathering, but kami, Lord, ay in spiritual and dito sa virtual, nagagather kami, nakikita namin, naririnig namin, nababasa namin yung salita, nakikita namin ang bawat isa, mga kalagayan, mga sirkumstansya ng aming mga buhay sa araw nito, na kung nasaan man kami, Panginoon, ay mas minabuti namin sa aming puso. Dinesire namin sa araw na ito, na kahit kami ay nasa mga troubles, trials, suliranin at problema, trouble in our mind, mas ninasa namin sa desire namin na sa araw na ito ay mapasalamatan ka, mapurihan ka, at marinig ang iyong salita. Upang, Lord, mas lumago ang aming pananampalataya at mas patuloy kaming lumakas, hindi manghina sa mga pagsubok na naranasan namin sa buhay. Patuloy kami mga positibo sa mga positive things, even in negative things na dumadaan sa aming mga buhay, Panginoon, ay positibo kami, Panginoon, na lahat ng ito ay nakita mo na at itinalaga mo ito upang maitaas ang iyong pangalan. Kaya salamat sa iyo, Lord, sa patuloy mo na pag-ingat sa amin at habagang biyaya. Nawa ang mensaheng ito sa araw na ito ang siyang magpatuloy mag-grow sa aming maturity, sa aming faith. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. God bless you. At natapos tayo doon sa message na last Sunday. At dito na tayo, no, sa paragraph 60. Okay?
Yan. So ito yung verse 4 na binasa natin. At binalikan niya uli para maunawaan natin yung 4th verse of Ephesians. Ang sabi diyan, having predestinated, or other words, foreknowing. Yun ang ibig sabihin ng predestinated. Foreknowing. Na foreknow niya, nakita niya, nalaman niya sa kanyang paunang kaalaman. Yun ang ibig sabihin ng having predestinated. Kaya when we read or when we use the word predestination, hindi tayo ma-stumble o hindi ma-stumble yung mga tao na maaari nating masira. Amen? Kasi ang having predestinated, other words ay foreknowing, nakita, nalaman ng Diyos kung ano yung ginawa natin. Kaya alam ng Diyos kung anong gagawin niya. Amen? Hindi siya pwedeng gumawa ng hindi niya muna nakita. Amen? And then, dahil na foreknowing niya, ang ginawa ng Diyos ay unto the adoption of children, tayo ay kinupkup niya. So bakit niya tayo kinupkup? Bakit hindi lahat kinupkup ng Diyos, mga kapatid? Bakit ang church lang ang itinalaga niya at ang kinupkup niya? Amen? Bakit hindi na lang lahat kupkupin niya? So merong pagkupkup. Kaya dapat maunawaan natin na ibig sabihin ng positionally place bilang believer, ito yung adoption o pagkupkup ng Diyos. Ngayon, bakit niya kailangan pa tayong kupkupin kung itinalaga niya tayo? Diba? Kaya having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the pleasure of His goodwill. Now, bilang pagsasalarawan, maunawaan natin yung word na adoption. Okay? Sabi niya dito, in a family of man, when a child was born in the family, as soon as the boy was born, he was the son of the family. Diba? Pagsilang pa lang ng bata, amen, siya ay anak na talaga. The father loved him, of course. Then the father having much work to do over the whole kingdom, he placed a tutor or teacher over the son. Okay? So ang ama ay maghahanda na siya sa kanyang sambahayan at maglalagay siya ng tagapagturo para sa kanyang anak. Amen? Dahil yung anak niya, pag silang pa lang ay anak niya, kailangan niya itong i-adapt. Hindi ito yung katulad na adoption na ginagawa natin legally, na hindi mo siya talaga siyang genetically o biologically anak, ipoposter mo sila, tapos gagawa kayo ng kasulatan, i-adapt mo siya, then ililipat ngayon yung pangalan mo sa kanya. Okay, hindi yan yung adoption. Okay, ang adoption dito, mga kapatid, ay pag silang mo pa lang anak ka na, pero kailangan i-adapt ka na at dadaan ka muna sa tutorship. Kaya ang ama ay much work to do over the whole kingdom. He placed a tutor or a teacher over the son. Amen? This tutor brought word to the father all time how the child was progressing. Diba? Yung tutor ay lagi siyang nagre-report sa father kung paano nagpa-progress yung son, yung kanyang anak. A teacher. Kaya yung tutor is a teacher. Anyone knows that was the Old Testament rule. Yan yung Old Testament rule pala sa Bible. At sabi ni Pablo, Paul speaks about the law being just a tutor to bring us Christ. Siya yung law, yun pala yung tutor natin. Yung batas. At ang Old Testament ay Old Testament law. Okay? Ang New Testament ay grace. Kaya ang Old Testament, mga kapatid,
is law. Tutorship. It speaks about the law being just a tutor to bring us to Christ. Or an educator. Yan yung tutor. Now, as the tutor began to watch the boy grow, he was a son. But yet, the father didn't know what to do with him. Or what he would be when he grew up. What happened when the full gospel church began way yonder years ago? They become the sons of God when they receive the Holy Spirit. That's right, they come sons. And the Holy Spirit is the tutor to raise them in the admonition of God. So ang tutor dito, ang teacher, ay ang Holy Spirit. Amen? Kalang. Robot. Okay. Kaya makita natin dito na merong ama na hinahanda yung kanyang anak at merong tutor, amen, which is the Holy Spirit. Amen? As the tutor has been watching the children and as the church has been progressing, so yung son, yung children ay tipo ng church. They seen the age of birth, and you say born again. That's right, correctly. You're just as much as you ever be when you are born again. But the tutor bringing word to the father. Yung tutor pa rin ang magsasabi magre-report sa father kung ano na yung progression ng kanyang anak. Amen? Kahit na sabihin pa na, born again ako, born again kami. Okay? Then if the tutor come to the father and the boy become about the age, coming of age, ripen up season, ibig sabihin, matured na, according to the time when the boy become of age, the tutor come to the father. Magre-report ngayon kapag dumating na yung season according to the time when the boy become of age, pag nag-age na yung bata, the tutor come to the father. And see the boy being a son already since birth, but yet if he wasn't a worthy son, kung hindi pa siya karapat-dapat, the father could not adopt him. So, hindi pa siya i-adapt ng ama. Amen? Or place him in his own family kung hindi pa worthy yung kanyang anak. Amen? So, ang Holy Spirit ang magsasabi ngayon sa ama. Amen? Kung ready na i-adapt yung kanyang anak. Amen? He couldn't do it because the boy would run through what he had. He was a reckless child. So, hindi pa. Magre-report yung tutor, reckless pa yung anak niyo, sir. He didn't have the ability to carry on with his father's work. Yung father's business, hindi niya pwedeng ipagkatiwala pa sa kanya. So the father just let him go on as son. He was always his son. Hindi mawawala yung pagiging anak niya pa rin. So, pero hindi pa siya, wala pa siya sa right position dahil hindi pa siya pwedeng i-adapt ng ama. Kaya magpapatuloy pa rin yung tutorship, yung Holy Ghost. Amen? Yung children ay type ng mga churches, type ng mga believer. He was about his father's business and the tutor brought word to the father saying that the son is fine. He's eligible. Yan na, darating ang time, sasabihin ng tutor na ang iyong minamahal na anak, your son ay eligible na siya. He's all right. Then the father took the son out in the public place, dadalhin yon, at ipipresent niya to sa public. Yun ang gagawin ng ama. Yan sa Old Testament. The father took the son out into a public place as a public testimony. And he put a special robe on him and set
him up before the people. Ipe-present siya ngayon. And the Father, by doing this, give the Son the authority over his kingdom, over his business, so forth. The Son had right to go out and do certain things in the kingdom with the same kind of authority that his Father had. Yan ang magiging kalagayan ng isang son na kapag siya ay inadapt na ng Ama. Kapag siya ay adopted na, o adoption, siya ay adoption, ay meron na siyang authority, amen, right to go out and do a certain things the kingdom with the same kind of authority of his Father. Yan na yung kalagayan ng yung anak na inadapt na siya ng kanyang ama. Meron na siyang authority like the authority of his Father had. Amen? So makita natin kung ano yung authority ng ama, yan na rin yung authority ng mga believers. Ano man yung idalangin mo, ano man yung hilingin mo, ay it shall come to pass. Kasi nga, ikaw ay binigyan na rin ng authority, the same kind of the authority that his Father had. Now, the church being born again of the Spirit, kailan? Back there, a few years ago, but you broke up in one group called the General Council. Broke up the group, the Assemblies of God, group called the Oneness, and the Two-ness and the Three-ness, the Church of God, Mercy, every kind of isip. So ano yung tinutukoy niya dito? Yung mga churches na iba-iba ang unawa sa Godhead. Okay? So pagdating sa adoption, mga kapatid, ng ama sa kanyang anak, dito sa binasa natin na Ephesians verse 4, nakapaloob dito mga kapatid yung adoption din o rightful position sa tamang pagkaunawa sa Godhead. Tama? Yung pagkakilala natin sa iisang Diyos. Kaya binanggit niya dito na the church being born again of the Spirit back there few years ago. Pero nung sila ay pumasok na sa General Council, di ba, yung mga grupo ng Assemblies of God, mga grupo ng mga Oneness, grupo ng mga Two-ness, grupo ng mga Trinitarian, Three-ness, nagkaroon na ng ism. May kanya-kanya ng mga turo. Kaya nga sila ay nag-aaway, nagdidebate. Amen? How God can trust you with anything, you are still children. So kung nasa ganyang unawa pa tayo, let's say, nasa unawa pa tayo ng Oneness teaching, nasa unawa tayo ng Two-ness teaching, nasa unawa tayo ng Three-ness teaching. How can God trust you? Paano kanya i-adapt? Paano kanya i-present sa public? Paano kanya bibigyan ng authority katulad ng kanyang authority? You're still a children. Amen? Kaya napakahalaga pala yung binasa natin na verse 4 na adoption. Amen? Na ikaw ay talagang anak since birth, pero kailangan i-adapt ka. Kailangan dumaan ka sa tutorship. Amen? Kaya sabi niya, yung mga Assemblies of God may Holy Ghost. Meron silang tutorship. Pero yung tutorship, siya ang magsasabi ng totoo sa ama kung ano na talaga yung kanilang position, kung ano na yung kalagayan nila. Kung sila ba ay pwede nang i-present. Kung sila ay pwede na bang pagkatiwalaan sa business. How can God trust you with anything? You're still children. So, kung nasa ganyan tayong mga kalagayan, kaunawaan, amen, children tayo pero hindi pa tayo na-adapt. Amen? So, wala pa tayong authority. But you are wondering why the real genuine gifts are not in and the devils put the padlock there. Shame yourself back, simple obedience, not willing to listen. Diba? Ayan daw. Shame ourselves back. Simple obedience lang. Ano yung tinutukoy niya simple obedience lang?
Yung simple obedience dyan, ang kapatid, ay kapag yung tutorship, yung schedule ng tutorship, kailangan nandiyan ka. Kailangan hindi ka a-absent doon sa tutorship. Kailangan kapag merong pagtuturo sa salita ng Diyos, nakikinig ka palagi. Amen? Hindi ka naglalaro. Amen. Diyan muna yung tutorship, ha? Kasi itong Sunday na to, meron kaming company outing. Hindi ko mahihindian yung boss ko, yung supervisor ko. Pero yung ama, nahihindian natin. Father, anak mo naman ako since birth. Maunawaan mo naman ako. Mag-outing muna ako. Yung tutorship mo, yan na muna yan. Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga children na wala pa sa rightful position. Amen? Hindi natin na matanggihan yung offer ng mundong ito dahil masarap na magsiswimming tayo, mapakasaya tayo, mamasyal tayo sa mga lugar. Amen? Kaya hanggat ganun pa rin ang kalagayan natin, you're still children. Amen? Pero anak ka naman talaga. Pero kailangan, mga kapatid, kung gusto mo ng same authority like the Father, when you pray, when you knock, kapag ikaw ay nanalangin, you have same authority. Kapag ikaw ay pinanalangin, nangingi ng prayer sa'yo, you have same authority. Like the Father had. Kasi ibibigay sa iyo ang authority, same authority with the Father kapag ikaw inadapt na ng Ama. Amen? Kaya, shame yourself back, simple obedience, makikinig lang, aatin lang, 9 o'clock, di ba? 2 oras lang, then after ng 12:00, di ba? Kanya-kanya na kung saan natin gustong lumipad, anong gawin natin, di ba? Kaya simple obedience, not willing, hindi tayo willing na maging, kaya mahirap tawagin na faithful Pero yung doon sa church ng Ephesus, may mga faithful na tinawag doon faithful believers. So, simple obedience lang, not willing to listen, running after everything. Hindi kasi may lakad may lakad, may importante. Amen? Tulad yan, bukas. Hindi pwede bukas, may gawain kami bukas Alauna, pwede. Pero umaga, hindi pwede kasi may gawain kami. Amen? So, ganun dapat. Kapag children ka, wala kang stand pagdating ng Sunday. Tama? Kahit sa trabaho. Pumasok ka ng Sunday, yes, boss. Amen? Kailangan may stand tayo pag Sunday. Simple obedience, not willing to listen. Amen? Kaya, kung ganyan pa ang kalagayan natin, you're still children. Pero hindi natin sinasabing lost. Children nga Yung children, hindi naman yan ma-eternal loss Pero children sila. Amen? Hindi natin pwedeng tawagin na born again na. Kaya kapag tinanong kayo, born again ba kayo? Born again kami. Shame yourself back. Huwag tayong mga born again kami. Diba? Araw ng linggo, tatanungin ka kung born again ka. Born again ako. Shame yourself back kung wala ka sa church. Diba? Wala ka sa fellowship. Kaya simple obedience, not willing to listen, running after everything. Amen? Lalo kung mga matured na tayo. Amen? 40 years old, 45 years old. Hindi na tayo children. Yung mga children natin, nasa kalagayan pa ng pagiging children talaga. Talagang wala pa sila sa rightful position. Maunawaan natin yan, yung mga anak natin. Tama? Kaya nga patuloy natin itong pinapangaral. Yung mga anak natin, kasama yung mga anak ko, na wala pa sa rightful position. Sa pananamit lang. Di ba? Wala pa sa rightful position. Pero, they are children of God. So, kailangan merong tagapagturo. At ang tagapagturo ay Holy Spirit sa pamamagitan ng
pagsisimba every Sunday sa pamamagitan ng pangangaral ng pastor. Amen? At ang pastor ay mananagot siya kapag hindi niya ipinangaral yan. Kaya part ng pangangaral ng pagtuturo, akala ko ay hindi part. Kaya hindi ako masyadong pagdating sa pera. Ayoko magturo ng pagbibigay. May revelation na yan. Magbigay kayo kung gusto niyo. Kung ayaw niyo, wala akong problema. Pero nakita ko na mali din yung ganun. Kailangan mo ring ituro yon as a tutor. Turuan siya ng pagbibigay sa Panginoon. God's first, turuan mo sila. Upang pagdating ng araw ng paghahatol ay hindi maiaatang sa kamay mo na hindi ka naman nagturo kasi. Hindi mo na kang pinus eh. Di ba? Masyado kang maluwag. Kaya mahirap din ang ama na masyadong maluwag. Amen? Na masyadong free will. Kailangan din, meron din spanking. Ang preacher, mga kapatid, kailangan din palang namamalo. Ang pastor ay namamalo din. Amen? Ganon ang mga kapatid, ang tutor. Okay? How can God trust you with you anything you're still children? Kaya shame yourself back. Simple obedience, not willing to listen. Running after everything. Mas inuuna kasi natin yung everything kesa sa Diyos sa araw ng linggo. Di ba? Monday, Saturday, busy. Kahit ako, busy ako nung simula ng Monday, Saturday, Friday, at may mga kahit paano nakakapag-sideline ako. Amen? Friday, napag-sideline. Tapos kahapon, nakapag-drive naman ako. Nung Friday, pumunta ako sa BIR. Diba? Para may asikasuhin. Amen? At kahapon naman, nag-drive naman. So, masaya ako dahil, of course, meron akong ibibigay sa Panginoon. Amen? Meron akong tithes and offering. Kaya, simple obedience, not willing. So, maging ang tithes and offering, that's simple obedience. Amen? Running after everything. That's awfully strong, but it's good. It's the truth. Amen? The assemblies has got the Holy Ghost. Tutorship eh. Yung Holy Ghost tutor. Tinuturuan din sila. Sino? Mga oneness has got the Holy Ghost. Mga two-ness has got the Holy Ghost. The threeness, the Church of God, they got the Holy Ghost. Kaya sabi niya, quit pushing, come back in the brotherhood, bringing your church together. Kaya kapag tayo ay bata pa, tayo ay wala pa sa posisyon, mahilig tayo makipag-away, makipag-debate. Amen? Kahit sabihin mo pang tama, yung dalawang mensahe. Amen? Kaya sabi niya, quit pushing, come back in the brotherhood, bringing your churches together for old passion, revival, and healings and holiness back together. Pag tayo, mga kapatid, ay nasa rightful position, yung 2 Corinthians, we are baptized by one Spirit. Amen? Kaya sabi niya, old passion, revival, healings, and holiness back together. You're not saved upon emotion. And you're wondering why all these false things are rising up in your churches. People impersonating things is the very cause of it. Ang mga tao sa churches, ini-impersonate lang nila. Emotion, di ba? The way tayo sa pulpito, even gifts, ini-impersonate nila. Gusto nila, lahat teacher eh. Amen? At gusto nila na kukumpetensyahin ka pa. Kung teacher ka, gusto nila teacher din sila, kukumpetensyahin kaya at bandang huli, false teacher ka na sa paningin nila. Si Brother Jojo, teacher to. Grabe ang lift up. Bandang huli, mali ang turo ni Brother Jojo. Mali ang predestination.
okay lang sana kung sasabihin sa harap-harapan. Sasabihin sa ibang tao, 'di ba? So, murdering ng influence ng tao. Kaso, kung totoo talaga, dapat merong naniniwala sa'yo. Hindi naman naniwala, siya ang mali, hindi ikaw, Brother Jojo. Mali ang predestination, siya ang mali. 'Di ba? Kaya people impersonating things. Dito sa end time, gusto teacher lahat. Amen? Kaya, let it be. Hayaan natin sila. Kung gusto ng teacher, teacher. Sige, teacher kayo lahat. Amen? Gusto nyo na magturo sa mga ministerial meeting, gusto nyo mag-share, sige, teacher kayo. Amen? People impersonating things is the very cause of it. The church is hungering for it, but you cannot get together. Get yourself together in Christ Jesus. Yan yung 2 Corinthians, baptized by one Spirit, we are baptized into the body of Jesus Christ. And God will give you the real genuine faith. Hindi yung mga ministerial meeting, attend ka ng attend, ng mga camp meeting, kung saan-saan mga camp meeting, saan-saan mga ministerial meeting ka attend. Hindi yung get yourself together in Christ. So, yun yung mensahe ni Buddy Branham sa message na the position of the believers. Adoption talaga yung kanyang topic doon. Amen? At yung susunod na mensahe naman na ating babasahin, yung adoption din, 1960, na ipinangaral niya naman sa Jeffersonville, Indiana. Dito na yan sa Branham Tabernacle. 1960, May 18. Same scripture pa rin yan ng Ephesians chapter 1. At ginamit niya itong Revelation 13:8 dahil gusto niyang kunin yung the book of life of the Lamb is slain before the foundation of the world. Okay? Predestination pa rin, having predestinated. Kaya sabi niya, Revelation 13:8, binasa niya, and all that dwell upon the earth shall worship Him, yung beast, whose names were not written in the book of life of the Lamb, slain before the foundation of the world. Then, hinimay niya mga kapatid yung Lamb is slain before the foundation of the world. Sabi niya dito, when our names put in the Lamb's book of life, kailan? The Lamb was slain before the foundation of the world. When God was Jehovah Elohim, the self-existing one, just like one great big diamond. Diba yung mga nakikita natin mga diamond sa singsing, sa mga gallery, galing lang yan sa pinagtabasan sa isang one great big diamond. Chinirp lang yun. Meron talagang one great big diamond. Itinitipo niya yung God na si Elohim, the self-existing one, just like one great big diamond. Hindi natin alam kung gaano kalaki yun. Baka napakalaking diamond nun. Amen. But inside of this diamond, si Elohim, but inside of this diamond, his attributes was a savior. Inside of him was a healer. Well, there was nothing to save and nothing to heal, but his attributes produced it. So then, before the foundation of the world, when he knew for knowledge that the great display is here of him, that would be Savior. So madi-display ngayon yung isa sa mga attributes ni Elohim, the self-existing one, o tinawag na Jehovah, ang Savior. That He would come and be made flesh and dwell among us, nakita din niya yun. Kasi ang isa sa mga attributes niya ay yung pagiging Savior.
Okay? So nakita niya, mga kapatid, when he know, at madi-display yan, that he would be a savior, that he would come and be made flesh and dwelt among us. At walang iba, sino yon? Sino yon? Yung made flesh na yon ang nagdwelt among us. God in flesh. Na ang pangalan ay si Jesus Christ. Amen? His Son. And he known by his stripe, sa ano pa to before the foundation of the world nakita niya rin, when he known by his stripe, we will be healed. Nakita niya. Nagsigaling tayo. Kaya, ang healing pala, Brother Roger, ay predestinated. Tayo ay predestinated din sa healing. Nakita niya. Amen? Na magkakaroon ng sakit ang tao at lalapit sa kanya at hihingi ng tawad at bibigyan niya ng kagalingan. Kaya ang ginawa ng Diyos, nakita niya na ay na-slain na yung lamb before the foundation of the world. So before the foundation of the world, we are here. Nakita na ng Diyos yun. Kaya dito sa kalagayan natin ngayon, sa araw na ito, destiny, sampalatayahan mo lang ang foreknowledge ng Diyos. Nakita niya, gumaling ka na. Ano man yung kalagayan mo, amen, kung ikaw ay part, mga kapatid, ng Lamb's Book of Life, ikaw ay predestinated unto the adoption of Jesus Christ, He knows by His stripes we are healed. We'd be healed. He slayed the lamb on His book before the foundation and wrote your name on that book before the foundation. Nandun yung pangalan natin. Nandun yung pangalan mo. Amen? Kaya sabi niya, predestination looks back to foreknowledge. I mean, election. Election looks back to foreknowledge. Okay? Hindi naman nagkamali yung word na predestination sa election. Okay? Yung election, mga kapatid, yun din yung predestination. Ibig sabihin, na-foreknow niya muna, i-foreknow, nakita niya, nag-elect siya. So, nung itinalaga niya si Esau, itinalaga niya si Jacob, yun din yung pagpili niya kay Jacob. Amen? Kasi nakita niya si Jacob, minahal siya ni Jacob. Nakita niya si Jacob na gaya ng shiner ni Brother Felix na nakipag-wrestling dun sa anghel. Biro mo yung anghel, makikipag-wrestling ka. I-headlock mo. Hindi makaalis nagmamakaawa yung anghel Bitawan mo na ako, mag-uumaga na. Hindi, hanggat hindi mo binibigay sa akin. Di ba? Yung blessing. The one I love. Yun ang gusto niyan Di ba? Biro mo, yung birthright, kinuha niya dahil gustong-gusto niya yung birthright. By any means, nakuha niya ito. But sabi ng prophet, legally nakuha niya. Kasi, inoffer niya naman sa kapatid niya Hindi niya naman ito kinuha ng walang kapalit. Amen? At maging doon sa new name, ay hindi niya binitawan yung anghel. Nakita yun ng Diyos kung paano minahal ni Jacob yung birthright, yung new name, yung blessing. Amen? Na kahit na nabalian na siya, limping prince, di ba ay all stages of life, matinding pagsubok ang dinaanan natin, hindi mo binitawan yung pagmamahal mo kay Kristo. Amen? Kahit baon ka na sa utang, amen? Ang dami mo ng utang sa credit card, hindi mo binitawan si Kristo. Hindi mo binitawan ang pananampalataya mo. Amen? Kaya si Jacob, mga kapatid, nakita ng Diyos. Kaya sabi niya, Jacob I love.
Amen. Dahil nakita niya si Jacob, minahal siya. Kaya sabi niya, election looks back to foreknowledge. Ganon din yung election. Kaya yung predestination at yung election ay pareho lang yon. Amen. Kung ano yung nakita niya sa foreknowledge niya, yun din yung pagtatalaga niya. Yun din yung pagpili niya. Yung pinili niya na pumasok sa biyaya, nakita niya kasi ito na minahal siya. Amen? Kaya tingnan natin. And predestination looks to destiny. Don't forget that. The election look back here. I was a cacklebur. Okay? Ano ba yung cacklebur? Yung mga nagtuturo kasi, amorseko daw eh. No? Wala namang cacklebur dito. No? Ayan yung cacklebur. Meron ba dito niyan? Sino nakakaalam? Meron bang ganito dito niyan? Yan yung cacklebur. Meron dito sa Pilipinas? Sino ang magbibigay ng idea? Any idea? Meron ba sa Pilipinas yung cacklebur? May ganyan ba? May nakita kayong ganyan? Hello? Meron. Meron yan dito? Anong tawag dyan sa Tagalog? Dito nakikita yan. Ha? Pag nahihinog yung kulay Anong tawag sa Tagalog yan? na may tinik, sa probinsya marami. Iba naman yun. Bilog yan, bilog. O kaya nga, Kamatis. iba naman yan sa cacklebur. Wala tayo niyan dito. Bilog meron Cacklebur. dito eh. Bilog na kulay brown. Pero hindi cacklebur yun. Di ba? Kaso nagtuturo tayo na, amorseko yan, yung bilog na pag dumaan kayo, yung sabit-sabit. Iba yun. Hindi cacklebur. Hindi cacklebur yun. Kaya minsan, imbis na yung mga sineshare natin, ay natuturuan natin ng tamang impormasyon, natuturuan pa natin ng wrong information. Iba yung sinasabi ni Brother Junel. Kasi yun yung narinig natin noon eh. Di ba? Na kapag dumaan ka doon, paglabas mo, ang daming mga tinik-tinik eh. Hindi yan. Cacklebur yan eh. Okay? Common cacklebur is coarse summer annual broadleaf plant. It is found throughout California except in the Great Basin and non-irrigated desert areas up to 1640 feet. It inhabits open, moist, disturbed places in agricultural land and other areas. Ingestion of cacklebur seedlings and seeds at 1% or more of body weight can be fatal to livestock. Delikado pala yan sa mga livestock. Sa mga hayop pag nakain nila yan. Yung sinasabi ni Brother Junel, hindi naman kinakain yun ng mga livestock. Di ba? Iba yun. Kaya yung information pa lang, mali na, Brother Felix eh. Di ba? So, doon pa lang sa information, mali na yung information na naituturo. Kaya mahirap talaga maging false teacher. Kaya sabi niya, I was a cacklebur. I was born in sin, shaped in iniquity, come to the world, speaking lies, born among sinners. Ito yung sins expert natin. Father and mother and all my whole family sinners, I was a cacklebur. But all of a sudden, I become a wheat grain. I was a cacklebur, ibig sabihin, I was a sinner, sex birth. But all of a sudden, I become a wheat grain. How did it happen? What is that? Election. Lahat ay isinilang na sex birth, sinner. Pero paano nangyari? Pagdating ang time, ay magiging a wheat grain. Iba naman mga kapatid yung wheat grain sa cacklebur. Di ba? Yung wheat grain, kinakain ba yung wheat grain o hindi? Sino daw kumakain ng wheat grain? Sino kumakain? Di ba pagkain ng tao yan? Pagkain ng hayop? Wheat grain.
Ayan, wheat grain. Pero yung cattle bear, hindi yan kinakain. Mamamatay Damo, livestock. damo yan, damo. Oh. So iba yung cattle bear sa a wheat of grain. Okay? Kaya yung pag sinabing a cattle bear, I am a cattle bear, ito yung sex birth natin, sinners to begin with. Yun ang ibig sabihin. Okay? At hindi mako-convert yung pagiging sinner mo. Okay? Iba din yung pagiging awit grain. Okay? Yung pagiging awit grain mo ay saan? Saan yan? Saan mo titingnan yan? Sa sex birth? O sa foreknowledge? Kaya tinawag na predestinated seed. Nandun yung pagiging awit grain. Hindi sa sex birth. Kaya that's why, isinilang ka na sa sex birth, ikaw ay son, kailangan dumaan ka sa tutorship. Para yung pagiging predestinated seed mo ay magkaroon ng manifestation. Yan ang ibig sabihin ni Buddy Branham. I was a cattle bear, I was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies, born among sinners, father and mother and all my whole family. Sinners. I was a cattle bear. Yan ang ibig sabihin ng cattle bear. Okay? But all of a sudden, I become a wheat. Pwede bang magkaroon ng changing ng species? From cattle bear, pwede ba yon? No, sir. Hindi pwede maging wheat grain yung cattle bear. Cattle bear is a cattle bear. Hindi pwedeng maging wheat grain yan. Amen? God, before the foundation of the world, elected that cattle bear was to become a grain of wheat. Sa foreknowledge pa lang, pinili ng Diyos yung makasalanan na tao na yan. Pinili niya si Brother Felix na isang makasalanan, isinilang ng kanyang magulang, ay pinili niya before the foundation of the world na become a grain of wheat. Pinili niya. Inelect niya. Ang pagpili ng Diyos, hindi katulad ng pagpili ng tao. Ang Diyos ay pumipili siya dahil meron siyang foreknowledge. Alam niya yung gagawin niyang pagpili. At bago siya pumili, bago siya mag-elect, nakita niya muna sa foreknowledge. Ang tao hindi. Ang tao ay mag-e-elect lang siya. Ang tao ay pipili. Depende kung ano yung kanyang premoral. Kung ano yung trip niya. Ito gusto ko to. Ito ayaw ko. Mas gusto ko to. Ito gusto ko to. O bakit ayaw mo? Yan ang gusto ko. Yan ang pakialam mo. Free will yan eh. Diba? Maaaring makamili ka ng tama. Mali pala yung pili ko eh. Mali yung size. Akala ko medium. Yung pala, XL pala ako. Diba? So mali yung pili. Kasi hindi mo naman nakikita na sigurado kang kasya. Pero ang Diyos, pumipili siya dahil napurso niya na. Doon pumipili ang Diyos sa kanyang nakita. Doon gumawa ang Diyos. Kaya before the foundation of the world, may ginawa na ang Diyos eh. Na-slain na yung lamb before the foundation of the world. Kasi itatalaga tayo sa adoption na yung children, i-adapt. So meron ng ginawa ang Diyos before the foundation, having predestinated us. Yung binasa natin kanina. Adoption before the foundation of the world. Kaya sabi niya, before the foundation of the world, elected that the cattle bear was become a grain of wheat. Now, I know I am a grain of wheat. Paano nalaman ni Buddy Branham na grain of wheat siya? May foreknowledge ba si Buddy Branham? Paano niya nalaman na inelect siya ng Diyos na siya ay cattle bear? Ang ginawa ng Diyos, inelect siya, kaya naging siya grain of wheat. Sa foreknowledge ng Diyos yan eh. Tama? God, before the foundation of the world, foreknowledge, hindi.
For knowledge. Kaya God, before the foundation, elected that the cocklebur was to become a grain of wheat. So ang Diyos, nag-elect na siya, nakita niya na si Brother Branham na isang cocklebur, isang sinners, galing sa pamilya ng mga makakasalanan. Anong ginawa ng Diyos? Become a grain of wheat. Paano naging grain of wheat si Brother Branham? Inelect ng Diyos before the foundation of the world. Now, paano naman nasigurado at nalaman ni Brother Branham na I am a grain of wheat? Sino dito makapagsabi na I am a grain of wheat? Sigurado ako, predestinated ako. I am a grain of wheat. Sino dito? Si Brother Branham. Sinabi niya mismo, I know I am a grain of wheat because I am saved. So, kaya niya nalaman na siya ay grain of wheat dahil si Brother Branham daw ay ligtas, saved. How do I do it? Paano niya ito ginawa? Paano niya ginawa? Sabi niya, look back and see that predestinated for knowledge, long time ago, by foreknowledge, foreknowledge ng Diyos, nakita ng Diyos na I would love him, mamahalin ko siya. Kaya pala, si Brother Branham ay a grain of wheat. Pinili siya, itinalaga siya before the foundation of the world na siya ay sinners to begin with, pero was to become a grain of wheat. Pagpili ng Diyos yun sa foreknowledge niya. By foreknowledge, he seen, that I would love him. Paano kung nakita ng Diyos, hindi siya minahal ni Brother Branham? I-elect ba si Brother Branham? I love Brother Branham. Igaganan niya pa rin ba? Kung nakita ng Diyos sa foreknowledge na hindi siya mamahalin ni Brother Branham, i-elect pa rin ni Brother Branham ng Diyos to become a grain of wheat si Brother Branham? Sino magsasabi ng yes? Sino magsasabi ng no? Let's say, by foreknowledge, he seen that Brother Branham would not love him. Nakita ng Diyos, hindi siya mamahalin ni Brother Branham. I-elect niya pa rin si Brother Branham as become a grain of wheat? Hindi na. Hindi. Dahil ang Diyos nakatali siya sa kanyang sovereignty of His word. Whosoever will. Kung ayaw ni Brother Branham na mahalin siya, hindi niya pwedeng sabihin na I love Brother Branham. Di ba? Magiging unjust na God siya. Kasi ang Diyos, meron siyang sovereign of His will. Whosoever will. Kaya nakita niya yung mga whosoever will, isa doon si Brother Branham. By foreknowledge of God, he seen that Brother Branham loved him. So anong ginawa ng Diyos nang makita niya? Sabi niya, anong ginawa ng Diyos? Ayon sa quote, anong ginawa ng Diyos? Nung nakita ng Diyos sa foreknowledge, he foreknew. Nakita niya that Brother Branham loved him. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa? So he made a propitiation through His own Son. Sino yung Son? Sino yung Son? Jesus Christ. So ang Diyos, sa foreknowledge niya, in-slay na yung Lamb. Tama? Yung Lamb si Jesus Christ before the foundation of the world. Para that through Him, sa pamamagitan ni Jesus Christ, I might become from a cocklebur to a grain of wheat. Yun yung election ng Diyos. Yun ang tinatawag na predestinated seed. Doon pa lang sa foreknowledge niya, gumawa ang Diyos ng propitiation sa pamamagitan ni Jesus Christ para si Brother Branham na isinilang
ng kanyang magulang as a sinners ay to grain of wheat. So si Buddy Branham, doon pa lang sa foreknowledge, ay ano, predestinated seed na. Ganun ang pagiging predestinated ng bawat mananampalataya. Hindi yung gusto lang ng Diyos na maligtas ka, gusto niya lang maging binhi ka, o gusto niya lang maging serpent seed ka, hindi. By foreknowledge, He seen sa kulay pink that I would love him. Kaya that's why I love Jacob. Nakita niya, minahal siya ni Jacob eh. Eh bakit? Sinabi niya, I hate Esau. Esau I hate. Bakit? Bakit? Bakit sinabi ng Diyos, I hate Esau? Si Jacob mahal niya, si Esau I hate niya. Nagtatangi ba ang Diyos? Wala pang ginagawa? Nakita niya na sa foreknowledge na hindi siya mamahalin ni Esau. Hindi pa halagahan ni Esau. Amen? Kaya I hate Esau. So, walang magagawa ng Diyos, hindi willing. Not willing. Simple obedience, not willing. Walang magagawa ang Diyos doon. Di ba? Dahil nakatali lang sa kanyang salita, kakahabagan ko ang aking dapat kahabagan. Kaya kinahabagan niya si Jacob. Kahit na si Jacob ay supplanter, cacklebur, inelect niya ito na maging ano? Maging grain of wheat. Ganon din si Buddy Branham. Kinahabagan ng Diyos. Aking kakahabagan. Diba? Dahil nakita niya, minahal siya ni Buddy Branham. Nakita niya, minahal siya ni Jacob. Amen? Kaya kahit doon sa anghel, mga kapatid, ay nakipag-wrestling si Jacob dahil sa new name. Amen? Yun ang ibig sabihin na I might become from a cacklebur to a grain of wheat. Yung cacklebur ay sex birth. Yung grain of wheat ay yung predestinated seed, yung pag-elect sa atin ng Diyos. Pinili na tayo ng Diyos before the foundation of the world, kaya tayo ay predestinated seed. Grain of wheat. Naintindihan na? Malinaw? Malinaw, malabo? Amen. Kaya what does Amen. predestination look to destiny? Kaya pagdating doon sa predestination na, pag-elect ng Diyos dahil tinalaga niya, saan ka titingin na? Hindi na sa foreknowledge kasi nakita mo na sa foreknowledge eh. Di ba? Nakita na natin yung foreknowledge ng Diyos. So titingin ka na sa destiny. Ano yung destiny? From a cacklebur to a grain of wheat. From unbeliever to believer. Pero dadaan ka pa, mga kapatid, sa tutorship. Believer ka na, pero hindi ka pa adopted. Wala ka pa sa rightful position. Dadaan ka pa sa tutorship. Kaya wala ka pang same authority like the Father had. Amen? Kailangan mo nang i-adapt ka para magkaroon tayo ng authority. That's why, bakit? Lord, lagi naman ako nagpipray. Bakit hindi gumagaling? Mga pinagpipray ko, hindi gumagaling. Just think of it. Simple obedience, not willing. Bakit yung mga pinagpipray ko, hindi pa dumarating? Baka simple obedience, not willing. Diba? Kaya yung isa dyan, yung pag-attend natin, yung isa dyan ay yung pagkakaloob sa Panginoon, simple obedience, not willing. It doesn't matter kung gaano kalaki yan. Kasi ang pera, papel lang yan eh. Walang halaga yan. Amen. Pero yung simple obedience, priceless. Yan ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Kaya nga, faith without work is dead or without faith. Amen. Simple obedience, not willing. So, kailangan marinig natin yung ganitong pangangaral para ma-adapt tayo kasi I believe maaaring marami pa sa atin wala pa sa rightful position.
Hindi pa siya. By predestination, adopted tayo as sons. Pero sa destiny, wala pa. Hinihintay pa natin yun. Kaya kailangan natin ng mga rightful person na mga sensible preacher, sensible teacher, para maunawaan natin. Sabi niya, kailangan ng little spanking. Kailangan may palo din. Mga sensible preacher. Mga genuine pastor na hindi mukhang pera, mukhang Amerikano, mas gusto ko doon. Kasi yung mga pinupuntahan ko doon. Di ba? Pag-uwi ko, dami kong dollar, dami kong offering. Tapos may mga nangako sa akin na simbahan na magpapadala kasi. Diba? Kaya ang gagawin ko, i-gather ko yung mga pastor dito, bibili ako ng lupa. Diba? Kaso ipapangalan niya sa pangalan niya. Galing naman sa donation yun, hindi naman para sa kanya. Diba? Yung property, church name, biglang binago, ipinangalan ngayon sa family name. Alam niyo ba na may isang pastor, may napakalaking simbahan dito. Nung namatay siya, mga kapatid, nagkaroon ng problema dahil yung asawa gustong ibenta yung church na yun, yung property. Dahil nakapangalan sa kanya yung property, hindi nakapangalan sa church. Napakalaking simbahan. Pero sabi ng mga pastor, naitayo yan dahil nagkaroon kami ng donation dyan, monthly. Nagbibigay kami para maitayo yung simbahan na yan. Tapos nabalitaan nila, pinagkaplanuhan ng asawa na ibibenta. Nalulungkot sila. May mga ganyang pastor. Hindi honest. Masipag silang mag-evangelist, pumunta sa Amerika, mangaral, iikot sila para makakuha ng pan. Kasi, kung example, punta ka sa Amerika, meron kang 10 simbahan doon na isang iikutan, magbigay lang yon ng tinatawag na $1,000 offering sa'yo. Di pag-uwi mo, ilang dollar na yan? $10,000. O $10,000 times 57, magkano na? 570 ba? Tama? $10,000 magkano sa peso? Sino dito mag-compute? 570,000. $10,000. Di ba? Ganon. Meron naman susulat. Pastor, backupan mo naman ako. O sige, ako bahala. O pastor, dumating na. Wala pa eh. Lumipas na yung buwan, taon. Nainip na. Sabi ng isang pastor, dumirekta na kasi. Huwag ka nang dumaan dyan kay Bishop. Pag dumaan ka dyan, ako. Kita mo ako dumirekta. O sige, pahingi ng email. O, binigyan siya ng email address, dumirekta siya. Pinadalhan siya ngayon, 250,000, tuwang-tuwa. Sabi ng isang pastor, padala mo na sa akin yung email para makasulat ako kasi nangako sa akin dati yan eh. Diba? Sinmod lang siya. Email address lang, hinihingi niya doon para makadirekta din siya, mapadalhan din siya kasi ano niya rin yung simbahan niya. Ayaw ibigay. Sinmod siya ng 2 linggo. Sabi ko, email address lang. Sisirain mo yung pagiging mabuti mong tao. Hindi mo kayang ibigay email address. Binigay lang din sa iyo yung email address na yun, kaya ka nakahingi. Diba? Kaya ayoko ng ganyan tao. Sabi ko, pag ikaw natuloy doon, kasi in-invite ka, kapag natuloy ka doon, in spite na ginawa sa iyo, huwag kang dadaan dito sa akin. Kasi dadaanan niya na yung bahay bago siya makarating doon sa pastor na yun. Huwag kang dadaan sa akin. Sabi ko, ayoko. Kung ikaw, okay lang sa iyo na ginaganyan ka, pero ako ayoko. Hindi ako ganyan. I-stand ako. Sabi ko. Di ba? Kaya huwag kang dadaan dito sa bahay, Huwag kang dadaan sa church. Dumiretso ka doon kung gusto mong dumiretso.
Pero hindi ko gusto yung ginawa sa'yo. Email address lang ipagkakait sa'yo. Bakit? Pera kasi. Di ba? Mahigpit ang pangangailangan. Amen? Kaya, kailangan natin mga kapatid, mga sensible preacher. Yung mga honest in heart pagdating sa pera. Amen? Yung mga pastor na nag-tithes of tithes. Yung mga pastor na nag-o-offering. Amen? Kaya sabi niya, what does predestination look to destiny? Now, according as choosing us before the foundation of the world, inulit niya uli. Tama? That we should be holy. Paano tayo naging holy? Yung nakaraang Sunday. Paano tayo naging without blame? Di ba? Sino dito yung without blame? Without blame is, ngayon. Sino dito? Ako, hindi ko matataas yung kamay ko. Paano tayo naging holy? Paano tayo naging without blame? Before Him, having predestinated us. Dahil kay Kristo. Kung wala si Kristo, hindi tayo maitatalaga na predestinated, na without blame before Him. Kung wala yung dugo ni Kristo. Amen? Doon pala tayo naging holy and without blame dahil kay Kristo. Pero simple obedience, ang ginagawa natin, kasi wala pa tayo sa rightful position, not willing. Pero, tayo pala ay holy without blame before Him in love, sa pag-ibig ng Diyos. Dahil yung dugo ni Kristo, kapatid, yun na nagtataki para hindi makita yung ating mga kasalanan. Kaya ang predestination natin unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of Him. Pinadala niya yung kanyang anak. Amen? Iyon ang ginawa niya. Nakita niya, minahal siya ni Brother Branham, so ang ginawa niya, nagkaroon siya ng propitiation, amen? In-slay niya na yung lamb before the foundation of the world. What did He do? He, by foreknowledge, foresaw us. Nakita na ng Diyos. Kahit yung 2024 na parating, Brother Joel, nakita na ng Diyos ang gagawin mo. Alam ng Diyos ang gagawin niya. Simula December, simula January 2024, hanggang December 2024, hanggang New Year ng 20, nakita niya kung ano yung gagawin mo sa 2024. Ilang Sunday ang isang taon? Ilang Sunday ang isang taon? Sino dito may alam, may idea? Yung sa isang taon, the whole year, ilang Sunday ang dadaan? Alam ng Diyos kung sino dito makaka-perfect. Nakita niya na yon. Kung ilang Sunday ang imimiss mo. Kung ilang Sunday ipagpapalit mo sa vacation. Sa company outing. Nakita na ng Diyos yan kung ilang Sunday ang imimiss mo. Ipagpapalit mo, running everything, nakita na ng Diyos yan. Pero in spite of that, itinalaga ka niya unto adoption of His Son. Sa foreknowledge. Biro mo yun? Biro natin yun? How imagine that? Na italaga na tayo unto adoption of His children by Jesus Christ in love, pero simple obedience, not willing. Na ipagpapalit natin running for everything. Di ba? May importante akong lakad. Kaya nga sabi doon sa na ang Diyos ay nagtiis. Amen. Na sana ay pwede nang hatulan ang mundong ito. Pero nagtiis ang Diyos. Dahil merong mga predestinated seed na kailangang dumating pa sa tinatawag na adoption. Kasi nga, not willing, simple obedience. So kailangan pa sila, yung mga not willing, kailangan munang dumating sila sa adoption. Kailangan mag-mature muna. Kaya kailangan ng tutorship.
At ang tutorship na to, mga kapatid, itong mensaheng ito, itong pangangaral na to, ang Holy Spirit. Kaya nawa, ang Holy Spirit ay tinuturuan tayo every Sunday, paano kung hindi tayo umaatin, hindi tayo nakikinig? So, nai-skip natin yung tutorship every Sunday. Nai-skip natin yung Holy Spirit. At magtatanong ang ama, tutorship, ano na, kamusta na yung anak ko? Ay, hindi pa pwede, Master. Bakit? Hindi nga nagsimba ngayon eh. Di ba? May internet naman dyan ah. Ay kahit na, ayaw eh. May cellphone naman, ayaw, not willing. Di ba? So kailangan natin ng sensible message, sensible preaching, little spanking, simple obedience, not willing. Amen? Sabi niya, what did he do? He, by foreknowledge, foresaw us, knowing that he was a Savior. Sino naka-knowing? Siya din eh. Nakita niya rin. Knowing that he was a Savior, self-existing, wala pang mga anghel, no nothing, just God. Ela Elohim, the self-existing one, nothing but him alone. But in him was a Savior. Well, that's he's going to save. There's nothing lost. No lost. Knowing that then he know that this great attribute in him would project something out yonder that he could save. Wala pa. Pero nakita niya na yung kanyang mga attribute magpo-project yan. Nakita niya na magkakaroon ng loss. May malulos. Kaya kailangan yung attribute niya as a Savior, magpo-project yan sa time ng destiny. Then when it did that, ginawa niya ito, by foreknowledge, he looked down and he saw everyone that would accept it. Tumingin siya ang Diyos sa time of life. Tumingin ang Diyos sa time. Tiningnan niya sa foreknowledge niya. He looked down. Time of life. Nung tiningnan niya yung time of life mo, Father Felix, Father Joel, Father Junil, Father Roger, Father Aris, diba? He saw you, he saw everyone that would accept it. Tatanggapin mo. Amen? And then by doing so, dahil nakita niya, tinanggap mo, willing ka, anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, to save that, the only way I can do it will become down myself. Yun na. Na-project na yung attributes, being a Savior, being a Son. Pero before the foundation of the world, yung lamb in-slain na. Kaya, ang ginawa niya, doon sa Calvary, will become down myself and be made flesh and take the sin of man upon him and die for him. That I might be the one that worship because he is God, the object of worship. Then he came down and take upon himself. And why he did it? He did that he might save you. Bakit niya ka niligtas? Bakit niligtas si Buddy Branham? Kasi alam niya, naligtas ako eh. Sabi niya, I am a wheat of grain, I know, because I'm saved. Ganon din tayo. Paano natin nalaman na save tayo? Sino dito, hindi pa nakakasigurado kung siya ay save o hindi? Taas ang kamay. Pagpa-pray natin, iwa-water baptism natin ulit. Sino dito ang hindi pa sure na siya ay save? Si Father Branham, sure eh. From a cockle burr to a grain of wheat. Alam niya na siya ay save. Sino dito ang hindi niya pa alam? Hindi pa sigurado na siya ay save. Pag i-pray natin, water baptism. Kailangan ng water baptism. Sino hindi pa? So, yung mga hindi pa na water baptized, hindi pa sigurado. Tama? Pag hindi pa kayo na water baptized, hindi pa kayo makakasigurado. Kasi ang water baptism, ito ay
tinatawag na pagtanggap mo kay Kristo at pagsisisi mo sa mga kasalanan, patatawarin ka, at ito ay unang hakbang. Kaya kung wala kang unang hakbang, lalong hindi ka sigurado. Di ba? So, sino dito hindi pa sigurado? Si Buddy Banham sigurado na. I know I'm saved. Di ba? Sabi niya, he did that he might save you. Ginawa niya yon. Siya ay bumaba, nagkatawang tao, tama, ipinako, inalay ang buhay niya as a man. He did that para ano? Para i-save you. Sino yung i-save niya? Bakit hindi na lang na-save? Sino yung i-save niya? Sino? Sino sasagot diyan? He did that, he might save you who wants to be saved. Yung gusto lang na ma-save. Kaya hindi lahat. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yan yung sabi na mystery ng John 3:16. Totoo talaga. He did that He might save you who wants to be saved. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him. Yan yung who want to be saved. Nakita na ng Diyos yan yung who want to be saved. Dahil ang Diyos ay infinite. May foreknowledge ang Diyos. Who knows all things, so the Lamb, He displayed the Lamb before the foundation of the world, and He put your name on the Lamb's book of life. Sinulat niya na. At nakita din ng Diyos, yung deceitful ni Satanas. What he would do, anong gagawin ni Satanas? Nakita niya, pati yung deceitful ni Satanas. Tama? Hindi niya sinabi, Satanas maging deceitful ka. Satanas, ito gawin mo, maging deceitful ka. Maging Satanas ka. Hindi, nakita niya the deceitfulness of Satan. Nakita ng Diyos. At nakita ng Diyos sa foreknowledge niya what He would do. Kung ano yung gagawin na pandaraya ni Satanas. Tama? So, anong ginawa ng Diyos? Dahil nakita niya yung deceitfulness ni Satanas at anong gagawin ng Satanas, anong ginawa niya? Anong ginawa ng Diyos? Sino makakasagot? Para alam ko na walang natutulog. Brother Joel, anong ginawa ng Diyos? Dahil nakita niya na yung deceitfulness ni Satanas at ang gagawin ni Satanas, anong ginawa ng Diyos? Brother Joel. Tulog ni Brother Joel. Sino? Anong ginawa niya? Kasi nakita ng Diyos yung deceitfulness ni Satanas at ang gagawin ni Satanas. So, anong ginawa ng Diyos? He put your name on there. Yun! Praise the Lord. Ang ginawa ng Diyos, nilagay yung pangalan mo doon sa Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Sarah, para sa pagdating ng age na to, the most deceiving age, the most deceitful age, o Satan age, ay hindi ka ma-deceive. Kaya nga, ang gusto ni Satanas ay if possible. But, impossible na madaya ka, Brother Joel. Kasi nga, He put your name on there. So, paano ka madadaya ng Satanas? Paano ka madadaya sa maling turo ng oneness? Paano ka madadaya sa maling turo ng two-ness? Paano ka madadaya sa maling turo ng predestination? Ang Diyos pala, nakita niya na yan. Yung deceitfulness of Satan. At ang gagawin ni Satanas na pandaraya. So, ang ginawa niya, Brother Joel, inilagay niya yung pangalan mo there. So, He put your name on there before the... So, that He would deceive the very elect if it was possible. Yun ang gagawin ni Satanas. He would deceive the very elected, the predestinated seed, if it was possible, if lang. Pero sabi ni Brother Branham, but it is impossible. Bakit? Nandun na yung pangalan mo sa Lamb's Book of Life.
Hindi na mabubura yun. Walang blotted ng name sa Lamb's Book of Life. Okay? Because their names were foreordained before the foundation of the world. By election, He chose them. And by predestination, they know where. For knowledge. They are going. There you are. The church, positionally, before the foundation of the world. So, ang church, sa foreknowledge ng Diyos, ay ano? Positionally placed na. Nakita ng Diyos, Brother Joel, na ikaw ay nasa positionally placed. Nakita ng Diyos. Before the foundation of the world. Nakita niya, darating ang time, ay mapuposition ka. Nakita niya, magwa-wander ka muna sa ibang mga churches, sa ibang mga turo, sa mga maling turo. Pero anak ka. Kaya ipinadala niya ang Holy Spirit, kapatid, para i-tutor ka. Kaya ang tutor talaga natin, Holy Spirit. Yeah, that's why, don't regards me na I am a teacher. No, sir. May kapatid natin, no? Very humble, Brother Alan Madera, Pastor Alan, na talagang nire-regard niya ako, no? Especially sa kanyang congregation na teacher. Amen. Pero, ang tunay na teacher, mga kapatid, o yung tutorship, ay walang ibang Holy Ghost. Amen. So, i-regard natin sa Holy Ghost na siya ang tunay na tutorship. Boses lang at gifts lang ang binigay sa atin. Amen. Darating ang time, ang boses na to mawawala. Di ba? Itong paningin natin, magdidim na. Ako, nag-i-start na magdim ang paningin ko. Amen. Kaya kailangan ko may reading glasses ako. Amen. Pag wala ako reading glasses, ano na talaga? Kailangan ko pang titigang mabuti at i-ano yung mata ko para mabasa ko kahit paano. Di ba? Magdidim na. Amen. At mag-fade away na tayo. Darating ang time. Kaya mahalaga itong mga recording na to ay ma-upload natin. Darating ang time kung after 50 years pa dumating ang Panginoon ay ang church na to ay nasa positionally teaching na. Amen. Katulad sa propeta na nandiyan ang mensahe, kailangan basahin. Sa atin naman ay nasa YouTube na. Amen. Kaya before the foundation of the world, ang church ay positionally placed. Pero sa destiny, maaari ngayon yung iba wala pa sa position. Simple obedience, unwilling, not willing. So kapag simple obedience, not willing, ay you are under tutorship pa. Much better. Di ba? Kung ikaw ay under tutorship, much better. Kaysa naman yung wala ka sa tutorship. Ano pipiliin nyo? Yung nasa tutorship? Yung nasa children na hindi pa adopted? O hindi predestinated seed? Di ba? So, darating ang time, mapuposition tayo. Even yung iba sa atin. Maaari, ang iba sa atin, hindi pa. Yung iba ay nasa position na. I believe, ay marami sa atin wala pa sa position. Kaya nga, try hard, Christian. Sabi ba, di ba, na try hard. Amen. Sabi, kung madapa tayo, tayo lang, bangon. Amen. Nagkamali tayo, tumayo lang, mag-repent. Yung mga passion natin na hindi natin na-recognize na mali pala yung ginawa natin noon, nakagawa pala tayo ng pagkakamali sa kapwa natin, repent tayo. Tumayo tayo. Kung saan tayo nadapa, doon tayo bumangon. Ibig sabihin, mag-repent tayo ng totoo. Amen. Kasi yun din ang isa sa paraan na nakikita ko na ma-receive natin yung kagalingan natin. Okay? So when God in His labor pain was bringing forth you, knowing that you would do, nakita ng Diyos, nalaman ng Diyos. Ano yung gagawin mo? Dahil nakita niya kung ano yung gagawin mo, Brother Joel, sa destiny, anong ginawa ng Diyos sa'yo?
Nakita niya kung ano yung gagawin mo sa destiny. He positionally placed you into His own body. 2 Corinthians, by one Spirit, we are all baptized into one body. Okay? Nakita niya kung ano yung ginawa mo, He positionally placed you into His own body. Hindi yung body-body. O, bride body tayo, ha? O, halika, pastor. Yung church mo, meron tayong cup meeting sa December. Body tayo. So, ito yung body. Tayo ang bride body. Hindi yun. Body-body lang yun. Kasi nga, ang dami natin noon kada December. Ano nangyari sa bride body? May ganun bang bride body? After a years, nagwatak-watak na, bakbakan na. Amen? May kanya-kanya ng body. Hindi yun ang tunay na body. Hindi yung ang body ay yung mga na-position. Amen? He positionally placed you into His own body. To be a housewife, to be a farmer, to be a preacher, to be a prophet, to be this or to be that. He placed you positionally. Amen? Then, dito sa adoption din, no, ay isiningit niya dito, kasi binanggit natin kanina yung mga children type na mga churches, oneness, two-ness, three-ness. Makita natin, talagang masagasaan yung Godhead teaching. Ay, dito sa adoption pa rin, number 1, a few days ago when Dr. Lamsak come to me and never know nothing about that, and brought me a picture which brothers got in there with him now. Have you got the have you got that picture? Have you got the Bible with you laying there? It's in your book. All right. There was a picture of old ancient Hebrew sign of God, just exactly that existed in the days of Job before the Bible was ever wrote. God in His three attributes, not three gods, one God in three attributes, which is the Father, Son, and the Holy Spirit, three offices that God worked into, not three gods, three attributes. And there it was when that great man, si Dr. Lamsa, the translation of the Lamsa Bible, when he said that morning, when I told him that, I said, what's that sign? Tinanong ni Brother Banham yung old ancient Hebrew sign of God. Kaya sabi niya, what's that sign? Sabi ni Dr. Lamsa, that's God's ancient sign in the Hebrew. God, one God, and three attributes. I said, si Brother Banham, such as Father, Son, and Holy Ghost. Sumagot si Brother Banham, yung one God in three attributes. Biglang sumagot si Brother Banham, such as Father, Son, and Holy Ghost? Question mark? And si Dr. Lamsa, he stopped and he set his cup of coffee down. Binaba yung, miinom pala siya ng kape. Mahilig pala sa kape to si Dr. Lamsa. Nung sinabi ni Father Banham na yung three attributes ay such as Father, Son, and Holy Ghost, biglang napatigil si Dr. Lamsa sa pag-inom ng kape. Ibinaba niya yung cup of coffee, at tiningnan niya si Father Banham. Gene, believe you was there. Leo said, you believe that? Sabi ni Dr. Lamsa, naniniwala ka? Amen? Na yung one God in three attributes, such as Father, Son, and Holy Ghost, yung Father, Son, Holy Ghost ay one God in three attributes. Three attributes yung Father, Son, Holy Ghost. Sabi ni Dr. Lamsa, you believe that? Sabi ni Father Banham, with all my heart. Amen? He said, last night standing in your meeting, Brother Banham. Sabi ni Dr. Lamsa. Umatin pala si Dr. Lamsa sa meeting ni Brother Banham. Sabi niya, last night standing in your meeting, Brother Banham, I seen that discernment. I never seen it before in America, in my land. He said, these American people don't even know the Bible. Only thing they know is their denomination. They don't even know where they're standing. They don't know nothing
But when I stood there last night, I said, "Now, Brother Jin, I just say this with reverence and love and such." He said, "That must be a prophet," sabi ni Dr. Lamsa. But when I see that you believe, nung malaman ni Dr. Lamsa na iniwala, di ba, sabi niya, but when I see that you believe that Father, Son, and Holy Ghost was no three gods, it was attribute, sabi niya, nung nalaman ko na yung Ama, Anak, Espiritu ay hindi tatlong Diyos, kundi ito ay mga attributes, then I know that you are a prophet of God. Or it would be revealed to you like that. Di ba? Dahil kung hindi siya propeta ng Diyos, hindi siya naniwala na propeta si Buddy Branham dahil may mga discernment si Buddy Branham, hindi siya na-attract doon. Hindi na-attract si Dr. Lamsa mapaniwala na si Buddy Branham ay prophet of God. Hindi siya na-attract sa second point sa discernment. Naniwala si Dr. Lamsa na si Buddy Branham ay true man of God dahil naniniwala si Buddy Branham na yung Father, Son, Holy Ghost ay attributes of one God. Kaya sabi niya, then I know that you are a prophet or God, or it would not be revealed to you. Kasi kung hindi ka propeta ng Diyos, hindi ihahayag sa iyo ng Diyos. Yung Father, Son, and Holy Ghost ay attributes of one God. Said, you are not oneness. Kaya sabi ni Dr. Lamsa, hindi ka oneness. I said, no sir, I am not the oneness. Adoption pa rin yan ha. Kaya yung adoption, hindi lang yung tinatawag na born again ka, naging mabuti kang tao, 'di ba? Palasimba ka na, 'di ba? Inuuna mo yung Panginoon, hindi lang yung buhay. Pati yung doktrina mo. Yung doctrine sa Godhead. Kasama sa adoption yan, Brother Felix. Eh hindi pwedeng ako ay baptized ng Holy Ghost, ako ay na-adapt na, ako ay positionally placed, pero yung turo mo wala sa position. Hindi pwedeng mahuli. Hindi pwedeng wala, hindi pwedeng mahuli. Dapat yan, sabay, unti-unti, dahan-dahan. Pati sa teaching ng Godhead, sa lahat ng mga teaching, sa message, ay meron tayong positionary place. Tama? Kaya kasama yan sa adoption message ni Buddy Branham. I said, no sir, I'm not the oneness. I believe in God being the Almighty God. And the three attributes are only three offices that one God live in. One God live in, nakatira. Live in. At sabi ni Dr. Lamsa, bless your heart. Someday, you'll pour your blood upon the earth for that. Prophets always die for their cause. And I said, so let it be, if it pleases my Lord. The translation of the Lamsa Bible. Kaya sabi niya rin dito sa adoption, number 3 naman. Now, we do not believe in oneness type. The people that says God's like your finger is one. Monotheism yung one God nila. Na ang Diyos ay like your finger is one. Yan. Diba? Hindi ganyan ang Diyos. Hindi ganyan ang tamang pagkaunawa sa iisang Diyos. Ano pa? That's why we stay at the Branham Tabernacle. That's why we are not assemblies. That's why we are not oneness. That's why we are not Jesus only. Diba yung Jesus only? Lahat si Jesus. All is Jesus ang tawag dyan. All is Jesus. Lahat si Jesus eh. O Jesus only. Yung Ama si Jesus, yung Anak si Jesus, yung Holy Spirit si Jesus. Tama? Ano bang tama? Yung name, Jesus. One name, Jesus. What is the name of the Father? Jesus. What is the name of the Son? Jesus. What is the name of the Holy Ghost? Jesus. Amen?
Pero si Jesus, meron siyang ama. Okay, tingnan natin dito sa one God. Tatapos na ako. One God. Sa Hebrew ay tawag nila dyan, El Ela Elohim. Okay? Self-existing one. Sa message na adoption pa rin, number 1. Diyan pa rin sa adoption number 2, sabi niya, inside of that was attributes. Yung one God na yan, sa loob niyan, inside of that, ay ano, attributes. Maraming attributes ang Diyos. Maraming attributes si El Ela Elohim. Tama? Anong mga attributes diyan? Inside of Him was the nature to be a father. But in Him was attributes. Inside of that, He was a Savior. Inside of that, He was a healer. The word there in Hebrew is El Ela Elohim, the self-existing one. The self-existing one, the all-sufficient one, the strong one, and in Him was attributes to be Father, and in Him was attributes to be Son. Sino ba yung Son? Sino yung Son? But in Christ, He is God's tabernacle. Sino yung Son? Brother Rolly. Sino yung anak? Christ. Diba? In Him was attributes to be Son. Sino ngayon yung Son? Jesus. But in Christ, He is God's tabernacle. So si Jesus Christ ay ano? God's tabernacle. Sino yung God doon? Yung one God. Tabernakulo siya ng Diyos. He is the place that God came into Him. Himself indwelt in Him. Kanino nagdwell? Yung one God. Yung one God na yan, kanino nagdwell? Kanino? Kay Jesus. Yan. Came into Himself and dwelt in Him. This is my beloved Son. Diba? Kaya meron talagang nagsasalita doon. Yung nagsasalita, nandoon sa itaas. Hindi yung nasa baba. Sabi ng tinig, this is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell in. Ibig sabihin, to occupy. Inoccupy siya. Kaya si Christ ay God's tabernacle. There is where God tabernacle. Kaya Jesus is God. Nagtabernacle ang Diyos. Brought His name and placed it upon Jesus Christ. Kaya yung pangalan ng one God ay inilagay sa kanyang tabernacle, which is Son Jesus Christ, in which He tabernacled Himself. Yung Diyos mismo, yung one God na yan, siya mismo nagtabernacle. Kanino? Kay Jesus Christ, in which tabernacle Himself, in that tabernacle. Kaya, without controversy, Christ is the mystery. God was manifested in the flesh, seen by angels, preached unto the Gentiles. Ano pa? Ano pa? Colossians 2:9. Sino yung nakakaalala ng Colossians 2:9? Diba? Dwelleth Godhead bodily. Amen? Yan yung Godhead. And that's why, mga kapatid, ay napakahalaga din na maposisyon tayo sa tamang kaunawaan ng Godhead. Kaya hindi tayo oneness, hindi tayo two-ness, hindi tayo threeness. Amen? God bless you all at binibigay ko na uli sa ating kapatid, Brother Felix. Amen, God bless you. Stop sharing. Ano ba stop sharing? Record. Stop. Pa-stop nga yung record sa ating ating record stop.